UE Lady Warriors dinisband na ang team dahil walang suportang natatanggap dahil winless sila sa UEAP. Nakakaawa. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Binasura ng UE ang women's volleyball team nito matapos ang winless campaign ng Lady Red Warriors sa UEAP Season 87 at ang pag-alis ng sponsor na Strong Group Athletics. Ayon sa mga source, sina Angelica Reyes, Kai Sipada, Van Bangayan at Bea Sumudjo lamang ang piniling panatilihin ng eskwelahan matapos ang ensayo noong Lunes, June 9. Ayon kay dating interim coach ng Lady Red Warriors na si Alan Mendoza, nalungkot siya sa nangyari, lalo na't karamihan sa mga natanggal na manlalaro ay mga gagraduate na. Ngayon ko lang din nalaman, ngayong umaga, kasi noong huling tryout ng school, sinabi sa kanila na tanggal na sila sa team. Ani ni Mendoza sa panayam nitong Huwebes, June 12. Dagdag pasakit ito sa isang programang matagal nang naghihirap. Halos 2 dekada na mula nang huling makapasok sa Final Four ang Lady Red Warriors na huli itong nakaabot sa semifinals noong Season 69 noong 2007. Nagpakita ng pag-asa ang UE nang magtapos ito sa 6th place sa Season 86 noong nakaraang taon. Ang pinakamataas nitong ranking mula noong 6th place rin sila sa Season 74 noong 2012 sa tulong ng main scorer na si Cassie Dongallo. Ngunit noong Enero nga, umalis sina Dongallo, Kizzy Madriaga, Jelay Gajero at Shamel Fernandez sa paaralan upang lumipat sa UP upang sumama sa matagal na nilang coach na si Dr. Obet Vital na nagbitiw bilang coach ng Lady Red Warriors noong December. Si Vital na naging coach ni Dongallo, Madriaga, Gajero at Fernandez mula pa noong high school nila sa California Academy ang ngayon namumuno sa practices ng UP Fighting Maroons Women's Volleyball Team B. Dahil sa pagkawala nga ng pangunahing manlalaro at pagkaubos ng core ng koponan, nagtapos ang UE sa Season 87 na may 0-14 record lamang. Unang pagkakataon na hindi nakapanalo ang koponan mula noong Season 77 noong 2015. Pagkatapos nito, tinapos ng SJA ang sponsorship nito sa team noong May 31. Ayon kay Mendoza na dating assistant ni Vital, nais umano ng paaralan na palitan na siya, ngunit ipinaglaban siya ng mga manlalaro. Yung mga natanggal na players, sila yung mga tumindig at iginiit na sundan yung sistema ni Doc na siya ko rin ginamit. Ani ni Mendoza, na ang pag-alis bilang head coach ng UE ay kasabay ng pagkalas ng SJA. Iniulat ng UE doon, opisyal na publikasyon ng mga estudyante ng paaralan nitong Huwebes na sinabi ni UE President Zosimo Batad na sasagutin pa rin ng paaralan ang tuition at iba pang bayarin ng mga student-athlete hanggang sa sila ay makapagtapos. Marami naman ang nalungkot dito sa nangyari sa UE Lady Warriors. Ani na mga komento, kung kailangan talaga ng suporta ng mga bata, doon pa sila bumitaw. Kung kailan dapat patibayin ang suporta upang makapag-recruit ng mahuhusay na players at mapalakas ang team ay doon pa sila mawawala. Sayang ang mga talented players na nagkukumahog na maiangat ang team. Sana raw ay nagpa-draft na lang din sila katulad ni Nogales. Hindi makatarungan ang ginagawa sa mga players kaya naman daw pala hindi din masisisi si Dongallo na lumipat ng koponan dahil talagang masasayang lamang ang kanilang mga talento. Ayon pa sa mga komento, mas mabuti sigurong maglowa muna sila or leave of absence sa UEAP at ayusin muna nila sa loob ng paaralan ang volleyball program nila bago sila muli sumabak. Dahil nakakaawa kung wala man lang sponsor na magsusuporta sa kanila, gayong ito rin ay pangangailangan ng mga student-athlete. Talagang nakakaalarma ang ganitong pangyayari, lalo na at mga bata nga sila na naghahangad ng suporta upang mas lalo pang ma-develop ang kanilang mga talento. Kaya naman, anong masasabi niyo nito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe. We'll be right back.